Nakuha ng Pilipinas ang pinakadakilang bapor pandigma na pinapagana ng halimaw mula sa Australia. Ang Anzac-class frigate ng Royal Australian Navy na HMAS Anzac, FFA negatibo 150, ay nakatakdang formal na i-decommission sa serbisyo sa 18 Mayo 2024. Inirekomenda ng Max Defense Philippines na tingnan ito ng Philippine Navy at Department of National Defense para sa potensyal na pagbebenta o paglilipat kung isasaalang-alang na ang barko ay nasa maayos pa rin at malayong mas bata at mas may kakayahan kaysa sa Pohang-class corvettes na tinitingnan ng Philippine Navy. Duwapit ang edad nito, ang HMAS Anzac ay kinomisyon noong 1976. Ang frigate ay may mas mahusay na mga sensor at kakayahan sa sandata kaysa sa umiiral na Jose Rizal class frigate ng Philippine Navy o ang paparating na bagong HCC negatibo 3,200 corvettes. Para sa paghahambing ng edad, una sa Jacinto class patrol vessels, ang BRT Emilio Jacinto, PS negatibo 35, ay unang na-commissioned sa Royal Navy noong 1982 at 15 taong gulang na nang i-commission ito ng Philippine Navy noong 1997. Ang bagong nakuhang Alvarez-class patrol ship na BRP Ladislao Diwa, PS negatibo 178, ay unang kinomisyon sa US Navy noong 1975 bago ito inilipat at kinomisyon sa Philippine Navy noong Setyembre 2023. Ang HMAS Anzac ay nilagyan ng 8 launcher para sa RGM-84 Harpoon anti-ship missiles, isang Mk-41 VLS para sa hanggang 32 Evolved Sea Sparrow missiles, ESSM, isang 127 pangunahing baril, at iba pang pangalawang baril. Sumailalim din ito sa pag-upgrade ng Anti-Ship Missile Defense, ASMD, noong 2014 na tandang bawas 2015 upang mapabuti ang mga sensor at combat management system nito. Ito ay nananatiling tingnan kung papayagan ng Australia ang paglipat ng mga kagamitang ito, lalo na ang mga sensor, mula sa CA Technologies, dahil hindi pa nila na-export ang mga sensor system na ito dati. Ang isa pang benepisyo sa pagkuha ng HMAS Anzac, ay ang isa pang barko. Ang HMAS Arunta, ay naka-schedule din na magretiro sa 2026, kaya hindi mag-iisa ang isang Philippine Anzac-class frigate kung magdesisyon din ang PN na kunin ang 2 ND frigate. Ang pagpapakilala ng Anzac-class frigates, kasama ang Philippine Navy ay tiyak na magbibigay ng malaking tulong sa kakayahan nito, sa mas mababang price tag kung isasaalang-alang ang walang katapusang problema sa pagpopondo na kinakaharap ng AFP Modernization Program. Ang Anzac-class frigate ng Royal Australian Navy na HMAS Anzac, FFA negatibo 150, ay naka-schedule na formal na i-decommission sa serbisyo sa 18 Mayo 2024. Ito ay nagmamarka ng pagtatapos ng halos 3 dekada ng natatanging serbisyo para sa sasakyang pandagat na naging sa maraming internasyonal na misyon at mga operasyon na nakakakuha ng isang reputasyon para sa pagiging maaasahan at kahandaang labanan. Habang papalapit ang petsa ng pag-decommissioning, mahigpit na sinusubaybayan ng mga analyst ng militar at mga mahilig sa depensa ang kinabukasan ng mabigat na barkong pandigma na ito. Ang Max Defense Philippines, isang kilalang grupo ng pagtatasa ng depensa, ay nagrekomenda na sa Philippine Navy at Department of National Defense na isaalang-alang ang HMAS Anzac para sa potensyal na pagbebenta o paglilipat. Nakabatay ang rekomendasyon sa superior na kondisyon at kakayahan ng frigate kumpara sa mga tumatandang Pohang-class corvettes na kasalukuyang isinasaalang-alang ng Philippine Navy. Ang HMAS Anzac, na kinomisyon noong 1976, ay sumailalim sa mga makabuluhang pag-upgrade bilang bahagi ng programang Anti-Ship Missile Defense, ASMD, sa pagitan ng 2014 at 2015. Kasama sa mga upgrade na ito ang mga advanced na sensor,
at isang pinahusay na sistema ng pamamahala ng labanan, na ginagawa itong isa sa mga may kakayahang barko sa klas nito. Nilagyan ito ng 8 launcher para sa RGM-84 Harpoon anti-ship missiles, isang Mk-41 vertical launch system (VLS) na may kakayahang maglagay ng hanggang 32 Evolved Sea Sparrow missiles (ESSM), isang 127 mm main gun, at iba't ibang pangalawang armas. Ang mga tampok na ito ay higit pa sa mga kakayahan ng makabagong Jose Rizal class frigates ng Philippine Navy at ng paparating na HEC-3200 corvettes. Para sa hukbong dagat ng Pilipinas, ang pagkuha ng HIMARS ANZAC ay nagpapakita ng isang pagkakataon upang makabuluhang palakasin ang mga kakayahan nito sa pandagat. Ang mga advanced na armas at sensor ng barko ay magbibigay ng malaking pag-upgrade sa mga umiiral na sasakyang dagat. Bukod pa rito, ang medyo murang edad ng ANZAC, kumpara sa iba pang mga sasakyang pandagat sa armada ng Pilipinas, ay nangangako ng ilang taon pa ng epektibong serbisyo. Halimbawa, ang Jacinto-class patrol vessels, tulad ng BRP Emilio Jacinto, PS-35, ay unang inutusan sa Royal Navy noong 1982 at nasa 15 taong gulang na nang ilipat sa Philippine Navy noong 1997. Gayon din, ang bagong nakuha ang Alvarez-class patrol ship na BRP Ladislao Diwa, PS-178, ay unang na-commissioned sa US Navy noong 1975 bago ito ilipat noong 2023. Isang mahalagang bentahe ng pagkuha ng HIMARS ANZAC ay ang posibilidad na makuha din ang HIMARS Aronta, isa pang ANZAC-class frigate na naka-schedule para sa pagreretiro sa 2026 operational synergy. Gayunpaman, kasama sa mga potensyal na hadlang ang pag-secure ng paglipat ng mga sensitibong teknolohiya, partikular ang mga advanced na sensor ng CA Technologies, na hindi pa na-export dati. Sa kabila ng mga hamong ito, ang mga estratehikong benepisyo ng pagkuha ng HIMARS ANZAC ay nakakahimok. Ang pagpapakilala ng ANZAC-class frigates ay hindi lamang magpapahusay sa mga kakayahan sa pagpapatakbo ng hukbong dagat ng Pilipinas, ngunit mag-aalok din ng isang cost-effective na solusyon sa liwanag ng patuloy na mga hadlang sa pagpopondo na kinakaharap ng AFP Modernization Program. Habang patuloy na umuunlad ang dinamika ng panrehiyong seguridad, ang HIMARS ANZAC ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel sa pagpapalakas ng maritime defense ng Pilipinas at pag-ambag sa katatagan ng rehiyon.